Ang kwentong ito ay tungkol sa isang pinakamalakas na bayani na pinagtaksilan ng sangkatauhan. At nabuhay ulit bilang isang overpower na Demon Lord. Sa taong 447, merong digmaang nagaganap sa 6 na bayani laban sa Demon Lord. Ang Demon Lord Skeleton Army ay sumugod sa battlefield para harapin ang 6 na bayani. Pero ang mga bayani ay biniyayaan ng godly power at naging angel form. Ang Demon Lord na si Leones ay nakaupo lang sa kanyang silid. Habang pinanood ang lahat ng nangyayari gamit ang kanyang magic ball, lahat ng kanyang malakas na tanggulan ay natalo na. At ito na lang ang kanyang huling depensa sa kanyang kaharian. Ang kanyang skeleton army ay nakapatay ng iilang mga sundalo. Pero ang isa sa bayani ay kayang bumuhay ulit sa kanila. At pagkatapos ay may isang malaking nilalang na parang kahoy ang lumabas na siyang ikinagalit naman ng Demon Lord. Dahil nakilala niya ito at ito ay ang isang Archsage hero. Na hindi na isang tao dahil sa pagkagahaman nitong makakuha pa ng sobrang lakas na kapangyarihan. Tumayo si Leones at inilabas niya ang kanyang sandata para sumali na sa laban. Pero ang kasama niyang Fenrir at loyal niyang general ay sinubukan siyang pigilan at pinaalala ang kanyang pangako sa Goddess of Rebellion. Dahil pinagkatiwalaan siya nito na gumawa ng mga bagay noong tao pa si Leones. Kaya tinanggap na lang ni Leones ang kanyang pagkatalo. Iniwan niya ang kanyang sandata at naglakad papunta sa isang pinto. Habang ang kanyang kaharian ay nawawasak. Bago siya pumasok, nangako siya na babalik siya. At sa loob ng 1,000 taon ay kukunin ulit niya ang kanyang trono. At pagkatapos, ikinulong niya ang kanyang sarili sa Grand Mausoleum. Pagkatapos ng 1,000 taon, merong 2 babae na naggalugad sa lumang kaharian ni Leones, sina Celia at Regina. Sila ay may misyon na tingnan ang lumang palasyo. Dahil merong balita na ilang halimaw na tinatawag na voids. Ang nagpaparami at ginawang lungga ang lumang palasyo. Naglalakad sila sa koridor hanggang nakarating sila sa malaking pinto. Agad na nakilala ni Celia na ito ang mausoleum ng hari. Ito yung lugar kung saan nagdesisyon ang Demon King na magpahinga at maghintay sa nakatakdang panahon. Tinubukan ni Regina na buksan ang pinto pero hindi niya ito kayang buksan. Iniisip niya na merong kailangang bagay para pasabugan ang pinto. Pero napansin ni Celia na merong nakasulat sa pinto. At ginamit niya ang kanyang cellphone para malaman kung anong salita ito. At nalaman ni Celia na may buhay ang pinto at hinawakan niya ito. Pagkatapos, ito ay gumana. At biglang nagbukas ang pinto. Kinuha agad niya ang kanyang baril at naglakad at pumasok sa loob. Agad nilang nakita ang malaking kristal sa gitna. Agad na napansin ni Celia na merong tao sa loob nito. At sinubukang iligtas. At sa kabilang banda, si Leones ay nasa isang lugar kung saan ay nakita niya si Roselia, ang God of Revenge, na pinangakoan niya noong tao pa siya. Tinabi ni Leones na sa wakas ay nakita din niya ang Diyosa. At sumagot ang Diyosa at sinabing nasa 1,000 taon din bago ulit sila nagkita. Nagpaliwanag si Leones at sinabi na wala siyang magagawa laban sa kapangyarihan ng God na binigay sa mga bayani. Kaya nagdesisyon siyang ikulong ang kanyang kaluluwa para matupad ang kanyang pangako. Tinabi ng Diyosa na masaya siya dahil naalala pa rin siya ni Leones at lumipad paalis. Tinubukan siyang pigilan ni Leones. Pero sinabi ng Diyosa na sana, balang araw ay magkikita ulit sila. Sa kabilang banda, tinubukang barilin ni Celia ang kristal para iligtas si Leones na nasa loob. Nagising si Leones dahil sa ingay. At nagtataka kung 1,000 taon na ba ang nakalipas. Iniisip niya na nagtagumpay ang kanyang reincarnation ritual. Pagkatapos ay napansin ni Leones na binabaril ni Celia ang kristal. Naisip ni Leones na si Celia ay isang ordinaryong tao na gustong magnakaw sa kanyang libingan. Kaya nagdesisyon siya na ipakita kay Celia ang kanyang kapangyarihan bilang bagong silang na Demon Lord. Gamit ang kanyang magic power, nabasag ang kristal at tumilapon at nawala ng malay si Celia. Una niyang naisip ay descendants ito ng High Elf tribe. Pero nagkamali siya. Iniisip niyang patayin si Celia dahil sa balak nitong pagnakawan ang kanyang libingan. Pero napatigil siya nang nagsalita si Celia at nagtanong kung bakit merong bata na nakakulong sa kristal. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. At nagulat siya sa bago niyang hitsura. Iniisip niya na bigo ang kanyang reincarnation spell. Pero hindi niya alam kung bakit at ano ang nangyari. Ginamit niya ang spell na yun para bumuo ng kanyang katawan na tulad ng dati. Inaasahan sana niya na babalik siya sa dati niyang anyo bilang Demon Lord. Pero ngayon ay nag-anyong tao siya. Tulad noon na dati pa siyang bayani. Oo, totoo. Ang Demon Lord ay dating bayani. Nagtanong ulit ang babae kung bakit nakakulong siya sa loob ng kristal. At sinuri siya nito para masigurado na hindi siya nasaktan. At agad siyang niyakap nito.
At sinabi na wag na siyang mag-alala dahil andito na ang ate niya. At maprotektahan na siya. Tauna, ay naiinis si Lienes. Pero kalaunan ay bumagsak siya at nawala ng malay. Pagkagising niya ay binigyan siya ng cookies. Iniisip niya na hindi maganda ang kanyang bagong katawan ngayon. Dahil nakakaramdam na siya ng gutom. Pero buti na lang at niligtas siya ni Celia. Tinanong siya ni Celia kung okay na ba siya. At nagpakilala si Celia na isang 15 taong gulang na estudyante. At mula sa Holy Swordsman sa Rearing Institute. At tinanong nito ang kanyang pangalan. Pinakilala din ni Lienes ang kanyang sarili. At iniisip niya na baka magamit niya ang babaeng ito para makakuha ng impormasyon sa kasalukuyang panahon. Ilang beses na inuulit na sinabi ni Celia ang pangalan ni Lienes. At sinasabi na cute ito. Naiinis si Lienes, dahil dati ay takot at kaguluhan ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. Pero ngayon, isang ordinaryong babae ay sinasabihan siya na nakakatuwa siya. Ngayon, nalaman niya na ang record niya bilang isang Demon Lord ay binura na sa kasaysayan. Tinanong siya ni Celia kung ilang taon na siya. At sinabi na lang niya na 10 taon na siya. Tinanong siya ni Celia kung naalala ba niya ang mga Voids Monster na kumuha sa kanya. Pero naguguluhan si Lienes. Pinaliwanag ni Celia na ang Voids Monster ay kalaban na mula sa ibang mundo. At siya at ang kanyang mga kaklase ay mga mandirigma na lumalaban para dito. Naguguluhan ulit si Lienes dahil noong nagdaang 1,000 taon. Ang kalaban ng mga tao sa mundong ito ay katulad niya na Demon Lord at sa Goddess of Rebellion. Dagdag pa ni Celia, siya at si Regina ay nag-imbestiga sa lugar na ito. Dahil pinaghihinalaan nila na ang lumang lugar na ito ay ginawang bahay ng mga Voids Monster. Iniisip ni Lienes na aksidente lang siyang nakita ni Celia. Pero sabi ni Celia na nakasarado ang pinto nang pumunta sila dito. At nagbukas lang ito nang hinawakan niya ang pinto. Nagtanong si Lienes kung anong taon na ngayon. At sabi ni Celia ay nasa taong 64. Lalong naguguluhan si Lienes. At bigla silang nakarinig ng malakas na pagsabog. At nakatanggap ng mensahe si Celia galing kay Regina. At sinabi nito na meron siyang nakalaban na malaking Voids Monster. Agad na hinawakan ni Celia si Lienes at sinabing poprotektahan niya ito. At isang malaking Ogre Voids ang pumasok sa pinto. Agad na binaril ito ni Celia para subukang pabagsakin. Naiinis si Lienes dahil nakikita niyang nasisira ang kanyang Grand Mausoleum. Nagdesisyon siyang gamitan ito ng kanyang magic para tapusin. Pero habang naglalakad siya papalapit sa halimaw, naapakan niya ang kanyang damit at nadapa siya at tumama sa sahig ang mukha niya. Tinabihan siya ni Celia na umatras habang binabaril nito ang halimaw. Isang saglit, merong bumaril sa halimaw na gamit ang laser at nawasak ang kamay nito. Tinundan naman ng pagbaril nito sa katawan hanggang sa bumagsak ang halimaw. At si Regina ang may gawa nito gamit ang kanyang malaking kanan. Pero tumayo ulit ang halimaw. Pero agad namang binago ni Regina ang kanyang baril at binaril ito sa dibdib. Kahit na nagulat at nagtaka si Regina nang makita si Lienes. Tinabihan niya si Celia na tumakbo na sila at tumakas, habang pinipigilan niya ang halimaw. Tumakbo ang dalawa. Iniisip ni Lienes na hindi ito kasama sa mga plano niya. Dahil hindi nagtagumpay ang kanyang reincarnation spell at bumalik siya sa pagiging tao mula sa pagiging Demon Lord. At ang kanyang Grand Mausoleum ay naging pugad na ng mga halimaw na siyang sumisira sa lahat. Gusto niyang tapusin ang mga ito pero hindi niya magawa dahil andito si Celia. At kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan, hindi niya magagamit si Celia para makakuha ng marami pang impormasyon tungkol sa mundo ngayon. Tinabi ni Celia na malapit na silang makalabas, pero merong isang crystal ang bumagsak sa harapan nila, at ang crystal ay naging Wyvern Voids. Napansin ni Lienes na hindi ito yung Wyvern na dati niyang ginagamit. Tinabihan ni Celia si Lienes na tumakbo na, habang susubukan niyang pigilan ang halimaw. Ang baril ni Celia ay naging espada at naghandang umatake. Hindi siya pinakinggan ni Lienes. Nagsimula siyang maglabas ng spell magic para tapusin ang halimaw. Pero bigla na lang siyang tinulak ni Celia at sinabihang tumakbo na. At biglang nahiwa ang kanyang katawan. Nakahandusay si Celia sa sahig na puno ng kanyang dugo. Nagtataka si Lienes kung bakit niya ginawa yon. Pero sinabi lang ni Celia sa kanya na tumakbo at tumakas siya kasama si Regina. Pero hindi ito ginawa ni Lienes at lumapit siya kay Celia. Lumapit din sa kanila ang Wyvern at lumabas din ang isa pang halimaw. Humingi ng tawad si Celia kay Lienes dahil hindi na niya ito maprotektahan. At pinakit niya ang kanyang mga mata. Hinawakan ni Lienes ang kamay ni Celia hanggang sa huling hininga nito. Pero iniisip ni Lienes ang pagiging tanga ni Celia. Dahil balak lang gamitin ni Lienes si Celia para makakuha ng impormasyon.
Pero nagdesisyon itong magpakamatay para lang na protektahan siya. Ang totoo, madali lang niyang pigilan ang mahinang atake ng Wyvern gamit ang kanyang kapangyarihan. Gusto niya pa ng maraming impormasyon. Pero iniisip niya na wala ng halaga sa kanya si Celia ngayon. Pero bigla niyang naalala si Roselia na Goddess of Rebellion, na nagprotekta din sa kanya. Dahil ang katunayan, noong bayani pa si Lienas, pinagtaksilan siya ng mga taong dating pinoprotektahan niya. Kaya nagdesisyon siyang maging Demon Lord. Maraming mga halimaw ang dumating at sinubukang atakihin siya. Pero napigilan ito lahat dahil sa kanyang barrier magic. Nakakaramdam siya ng inis sa kanyang sarili. Dahil sa pagiging tao niya muli, ay nakaramdam siya ng mga emosyon. Ang mga halimaw ay tuloy pa rin ang pag-atake. At hanggang sa naiinis na siya dito, at hinarap na niya. Inilabas ni Lienas ang kanyang sandata. Tinabihan niya ang halimaw na nagkaroon na siya ng damdamin dahil sa ipinakita ni Celia sa kanya. At nagdesisyon siyang parusahan ang mga halimaw dahil sa pagsira nila sa kanyang kaharian. Gumamit siya ng 8th-level gravity spell, na siyang nagpabagsak at nagdurog sa isang halimaw. At ang isang halimaw ay sinubukan siyang atakihin. Pero madali lang niya itong napigilan gamit ang barrier. At inatake niya sa pamamagitan ng pagbago niya ng hugis ng kanyang barrier. At ginawang spike na naging dahilan ng pagkasaksak sa halimaw. Ang huling halimaw ay lumipad at gustong tumakas. Pero tumalon lang si Lienas at naglabas lang ng panibagong 8th-level fire spell. Tinamaan ng halimaw at naging dahilan ng pagkasunog nito. Pero meron siyang hindi inaasahan. Dahil ang buto ng halimaw ay buo pa rin matapos niyang gamitan ng spell. At ito ay hindi pa nangyayari kahit ginamit niya ang parehong atake laban sa dragon. At iniisip niya ay dahil siguro sa kanyang mana level. Dahil mas mahina siya kumpara sa dati niyang pagkatao bilang Demon Lord. Napansin niya na may buhay pa si Celia. Dati, wala siyang pakialam sa buhay ng mga tao dahil Demon Lord siya. Pero kinilala niya si Celia dahil sa ginawang pagligtas nito sa kanya. Hindi niya kayang gumawa ng holy spell para pagalingin si Celia. Pero, kaya niyang gumamit ng lahat ng spell na may kinalaman sa kamatayan. Kaya nagdesisyon siyang gumamit ng spell para buhayin si Celia. Gumamit siya ng spell para maibalik ang mga nawawalang dugo sa katawan nito at pagalingin ang sugat. Sa kabilang banda, natalo ni Regina ang halimaw na kinakalaban niya. At sinubukang tawagan si Celia pero wala pa itong malay. Narinig ito ni Lienas, at namangha siya dahil sa sobrang advance ngayon ng mga tao. Ilang sandali ay nagising si Celia. Agad niyang niyakap si Lienas. At sinabing masaya siya dahil ligtas si Lienas. At agad niyang tiningnan ang kanyang sugat at nagulat siya dahil hindi niya alam kung paano siya gumaling. Naguguluhan si Celia dahil ang pagkakaalam niya ay namatay na siya. Pero sinabihan siya ni Lienas na ginamitan niya ng holy magic para pagalingin siya. Pero hindi alam ni Celia kung ano ang magic. At ngayon pa lang niya nalaman na si Celia at Regina ay hindi pala gumagamit ng magic para kalabanan ang mga halimaw. Pero gamit lang ang kanilang sandata, na merong advanced magic dito. Naisip ni Lienas na sa panahon ngayon, ang mga tao ay hindi na kayang gumamit ng magic. Kaya gumamit na lang sila ng magic weapon, na hindi na kailangan pa magpapahirap mag-ensayo para magamit. Naguguluhan pa rin si Celia. At tinanong siya kung ginamit ba niya ang kapangyarihan ng Holy Magic Sword. Pero hindi ito naintindihan ni Lienas kung ano yon. Ipinaliwanag ni Celia na ang mga Holy Sword ng Excalibur Academy ay may kapangyarihan na magpagaling. At naniniwala si Celia na kayang gumamit ni Lienas ng ganong kapangyarihan. At naniniwala na kaya siya kinuha ng mga halimaw ay dahil sa kapangyarihan na ito. Pinaliwanag ni Celia kay Lienas ang lahat tungkol sa Holy Swords. Ang katunayan, ang kanilang kapangyarihan ay nagising noong nakaraang 60 taon. Para kalabanan ang mga halimaw na voids. Noon, ang sangkatauhan ay muntik ng matalo laban sa mga voids. Pero merong mga batang nagising ang kanilang Holy Swords power, na kayang gumamit ng apoy, hangin at iba pa. Naisip ni Lienas, na ang kapangyarihang ito ay iba sa ginagamit niya. Kaya naisip niyang itago, at wag sabihin sa iba. Dumating si Regina, at agad na nagtanong kung ano ang nangyari sa mga halimaw. Tumagot si Lienas at nagsinungaling siya. At sinabi, na ang mga halimaw ay bigla lang nawala habang nanginginig siya sa takot. Pagkatapos ay nagdesisyon silang umalis sa lugar. Kinausap ni Celia na sumakay sa kanyang sasakyan si Lienas at umupo sa likod. Tauna, naguguluhan si Lienas. At sumama siya kay Celia pauwi, papunta sa academy. Habang si Regina naman, ay panay tukso kay Lienas. Pagkatapos ng mahabang biyahe, nakita din ni Lienas ang hitsura ng lungsod. At agad niyang napansin na ito ay ang 7th Assault Garden.
At dyan nagtatapos ang unang episode ng ating kwento. Please like at subscribe, at be notified para sa susunod na video.